Si Isla ay isang inosenteng dalaga mula sa probinsya na ang tanging pangarap ay ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang mundo ay guguho nang malaman niyang binenta siya ng sariling ama sa isang arogante at malamig na bilyonaryong si Sebastian Valderrama. Ang kasal ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang transaksyon upang bayaran ang 30 milyong pisong utang ng kanyang ama. Sa loob ng gintong hawla ng mansyon ni Sebastian, naranasan ni Isla ang pangungutya ng mga mapanghusgang kamag-anak at ang lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng pagiging pusong bato ni Sebastian, may tinatago palang sugat ng nakaraan. Sa pamamagitan ng kabutihan at pagiging totoo ng Isla, unti-unting matutunaw ang yelo sa puso ng bilyonaryo. Gayunpaman, masusubukan ng kanilang nagsisimulang pag-iibigan sa paglutang ng mga lihim, ang katotohanan sa likod ng utang ng ama ni Isla at ang mga iskandalong pilit silang sisirain. Mula sa isang pilit na kasunduan, matututunan ni na Isla at Sebastian ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pagbabayad ng utang kundi sa pagpili ng magmahal ng walang kondisyon. Ang utang at panatay isang kwento ng pagbangon, pagpapatawad at ang pagpapatunay na ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman mabibili ng salapi. Narito po ang simula ng ating kwento. Isang linggo matapos ang kasal, nag-organisa ang pamilya ni Sebastian ng isang marangyang hapunan. Naroon ang mga mapanghusgang kamag-anak at ang dating kasantahan ni Sebastian na si Valerie. Isang mahabang lamesang puno ng pilak at kristal. Si Isla nakasuot ng isang mamahaling itim na gown na tila mas mabigat pa sa kanyang kalooban. Habang kumakain o umpisahan ng ina ni Sebastian ang pangungutya, Doña Victoria, "So, Isla, balita ko'y galing ka sa isang maliit na baryo sa Quezon. Paano mo nakuha ang atensyon ng anak ko? Isang malaking himala na mula sa utang ay naging asawa ka ng isang bilyonaryo? Natahimik ang buong hapunan. Napahigpit ang hawak ni Isla sa kanyang tinidor. Alam niyang hinihintay nilang lahat na mapahiya siya, mahinahon pero direkta. Hindi po ako humingi ng himala, madam. Ang totoo, mas gusto ko pa rin mamuhay sa bukid kesa sa isang mansyong puno ng mga taong di marunong umiti ng totoo. Napahinto si Sebastian sa pag-inom ng alak. Tinitigan niya si Isla. Hindi niya inaasahan na may tinik ang inosenteng dalaga. Matapos ang hapunan sa loob ng kanilang sasakyan pauwi, namayani ang katahimikan hanggang sa basagin to ni Sebastian. Bakit mo ginawa yon? Alam mo namang po pwedeng masira ang reputasyon ko sa pagsagot mo sa kanila. Reputasyon nyo lang ba ang mahalaga? Paano naman ang pagkatao ko? Binenta ako ng magulang ko, Sebastian. Huwag mo namang hayaang tapakan pa nilang huling piraso ng dangal na meron ako. Dito, sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Sebastian kundi guilt. Nakita niyang isang luhang pumatak sa pisngi ni Isla na agad nitong pinunasan. Isang malaking charity event ang dinalohan ni Sebastian at Isla. Ito ang unang pagkakataon ipapakilala si Isla sa mundo ng negosyo. Suot ng isang emerald green gown, lutang na lutang ang natural na ganda ni Isla. Simple, inosente at hindi kailangan magpanggap. Habang abala si Sebastian sa pakikipag-usap sa mga investors, naiwan si Isla sa gilid ng buffet table. Doon nilapitan siya ni Gabriel, isang matikas at masiyahing arkitekto na karibal ni Sebastian sa iilang proyekto. Masyadong maganda ang isang anghel na tulad mo para mag-isa sa sulok. Ako si Gabriel at ikaw ay Isla. Ako si Isla, asawa ni Sebastian. Gabriel, ngumiti ng makahulugan. Ang misteryosang asawa ni Sebastian. Alam mo, Isla, mukha kang hindi nababagay sa lalaking laging nakakunot ang noo. Mas bagay sa iyong tumatawa. Sa malayo, nakita ni Sebastian ang pag-uusap ng dalawa. Nakita niyang bahagyang napangiti si Isla. Isang ngiti na hindi na nito na ipapakita sa kanya. Biglang kumulo ang dugo ni Sebastian. Hindi niya maipaliwanag pero parang may sumakal sa kanyang dibdib. Naglakad ng mabilis si Sebastian palapit sa dalawa at biglang hinawakan ng bewang ni Isla. Sabay kabig dito pabalit sa kanyang katawan. Gabriel, baka masyado kang nagiging pamilyar sa asawa ko. Tumatawa. Easy lang, Sebastian. Humahanga lang ako sa ganda niya. Masyado ka namang mahigpit sa investment mo. Nanliit ang mga mata ni Sebastian sa salitang investment. Hinila niya si Isla palabas ng ballroom at dinala sa terrace kung saan walang tao. Sebastian, ano yun? Bakit ka nakikipagtawanan sa lalaking yun? Alam mo bang kalaban ko siya sa negosyo?
Wala kaming ginagawang masama. Kinausap niya lang ako ng maayos. Bagay na hindi mo kayang gawin sa akin simula nung kinasal tayo. Dahil asawa kita. Akin ka, Isla. Binayaran ko utang niyo para mapunta ka sa akin kahit wala kang karapatan na maghanap ng pansin sa ibang lalaki. Ayos na sana, Sebastian eh. Kala ko nagbabago ka na pero yun lang naman palang tingin mo sa akin. Gamit na binayaran? Sana hindi mo na lang ako pinakasalan kung ikukulong mo lang ako sa selos mong wala namang basihan. Tinalikuran ni Isla si Sebastian, pero bago siya makalayo, hinawakan ni Sebastian ang kanyang braso at sa isang iglap, hinalikan niya ang dalaga. Isang halik na hindi puno ng galit, kundi pangungulila at takot na mawala ito. Maagang nagising si Isla. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang halik ni Sebastian sa terrace. Hindi yun halik ng isang amo sa kanyang binili, kundi halik na isang lalaking tila nagmamakaawa. Pagbaba niya sa kusina, naratnan niya si Sebastian na nakaupo sa hapagkainan. Hindi ito nakasuot ng suit, nakaputing t-shirt lamang ito at mukhang puyat din. Maupo ka, pinagluto kita ng paborito mong champorado at tuyo. Nagpasundo ako sa driver sa kanto ninyo at sa probinsya kaninang madaling araw para lang makuha mga tamang sangkap. Nagulat si Isla. Ang isang bilyonaryo tulad ni Sebastian nag-abala para sa isang simpleng almusal. Isla, salamat. Pero kailangan natin pag-usapan yung nangyari kagabi. Tumigil si Sebastian sa pag-inom ng kape. Nilapag niya ang tasa at seryosong tinignan si Isla. Isla, hindi ako marunong humingi ng tawad, pero kagabi, nagpadala ako sa selos. Hindi dahil sa investment kita, kundi dahil ayokong makitang humingiti ka sa iba, habang sa akin palagi kang natatakot. Paano ako hindi matatakot? Lagi mo akong pinapaalala na utang lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Tumayo si Sebastian at lumapit kay Isla. May nilabas siyang isang envelope at inilapag sa harap ng dalaga. Ito ang titulo ng lupa ng pamilya mo sa probinsya. Malinis na yan. Wala na kayong utang sa akin. Pinunit ko na rin ang marriage contract natin sa civil registrar. Hindi ko pa ito na isusumite ng formal. Nalaglag ang puso ni Isla. Ibig sabihin, malaya na ako? Oo, malaya ka na. Maaari ka nang umalis ngayon din. Binalikan ko ang lahat ng sinabi mo at tama ka. Di kita dapat ikulong sa isang gintong hawla. Tinalikuran siya ni Sebastian para bumalik sa kanyang silid, ngunit bago siya makahakbang, nagsalita si Isla. Paano kung ayaw ko nang umalis? Napahinto si Sebastian. Lumingon siya ng may gulat sa mga mata. Nung una nandito ako dahil sa utang, pero ngayon gusto kong manatili dahil gusto kitang makilala. Hindi bilang bilyonaryo na nakabili sa akin, kung hindi bilang Sebastian na marunong magluto ng champorado para sa babaeng mahal niya. Dahil malaya na si Isla, magbabago na ang dynamics nila. Hindi na ito master and slave story kundi isang tunay na pangligaw. Isang hapon, habang masayang nagtatanim si Isla sa garden ng mansyon, isang bagay na pinayagan na ni Sebastian na gawin niya. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Isla, anak! Nabitawan ni Isla ang kanyang kagamitan. Ang kanyang ama ang akala niya'y lugmok sa hirap sa probinsya, nakatayo sa harap ng gate ng mansyon. Ngunit hindi ito mukhang nanghihirap. Maayos ang suot nito at may hawak pang bagong cellphone. Tay, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba hindi kayo makakaalis ng bukid dahil sa mga pinagkakautangan ninyo? Pumasok sa Sebastian mula sa opisina. Tila alam ang pagdating ng matanda. Malamig ang kanyang tingin kay Mang Kanor. Pumasok ka, Mang Kanor. Ibigay mo sa anak mo ang sadya mo. Naguluhan si Isla. Tumingin siya sa kanyang ama na tila nahihiya, ngunit may halong kasakiman ang mga mata. Anak, kailangan ko lang ng kaunti pang puhunan. Sinabi ni Sebastian na binayaran niya ng lahat pero kulang pa rin yon para sa bago kong negosyo. Akala ko ba asawa ka na nito? Humingi ka naman ng dagdag. Negosyo? Tay, binenta niyo ako dito dahil ang sabi niyo, kukunin ng Bombay ang bahay natin. Ang sabi niyo, mamamatay kayo sa gutom. Lumapit kay Isla si Sebastian at hinawakan ang kanyang balikat. Isla, bago kita pakasara, nag-imbestiga ako. Walang utang tatay mo sa ibang tao. Ako lang nilapitan niya. Sinabi niya sa akin, bilhin mo ng anak ko. Kailangan ko ng perang panugal. Binayaran ko siya dahil gusto kitang ilayo sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Isla.
Ang akala niyang sakripisyo para sa pamilya ay isa palang maruming transaksyon na sinimula ng sarili niyang ama. Humarap si Isla sa kanyang ama. Puno ng luha ang mga mata pero matatag ang boses. Tay, simula ngayong araw, wala na kayong anak. Ang utang na sinasabi ninyo, bayad na yun ang buhay ko na ninakaw ninyo nung dinala niyo ako dito. Huwag na kayong babalik. Walang hiya ka, matapos kitang palakihin? Di na natapos ni Mang Kanor ang sasabihin dahil humarang na si Sebastian sa harap niya. Ang aura nito ay bumalik sa pagiging dark billionaire na kinatatakutan ng lahat. Umalis ka na, bago ko pa makalimutan na tatay ka ng babaeng mahal ko. Kapag nalaman kong nanggulo ka pa, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Nang makaalis ang ama ni Isla, humagulhol ang dalaga sa bisig ni Sebastian. Doon niya naramdaman na sa kabila ng madilim na simula ng kanilang pagsasama, sa Sebastian na akala niya'y kaaway, ang naging tunay niyang tagapagligtas. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Bakit tinayaan mong isipin ko na masama kang tao? Dahil ayokong saktan ka. Ayokong malaman mo na ang taong pinakamahal mo ang siyang nagkanulo sa'yo. Mas gusto ko nang ako ang kamuhian mo, wag lang ang tatay mo. Niyakap ng mahigpit ni Isla si Sebastian. Sa pagkakataong to, wala ng utang, wala ng kontrata. Ang natira na lamang ay dalawang taong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng maling pagkakataon. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Valerie, ang ex ni Sebastian, ay hindi papayag na maging masaya ang dalawa. May hawak siyang ebidensya na ang kasal ni na Sebastian at Isla ay illegal o may nilabag na batas sa simula. Habang abala sina Sebastian at Isla sa paghahanda para sa kanilang totoong kasal, isang balita ang biglang sumabog sa telebisyon at social media. Isang anonymous source na walang iba kundi si Valerie ang naglabas ng mga dokumento at video. Ang headline, Milyonaryong si Sebastian Valderrama, binili ang isang inosenteng probinsyana bilang kabayaran sa utang. Kumalat ang mga larawan ni Isla na umiiyak nung unang gabi niya sa mansyon. Pati ng kopya ng cheque na binigay ni Sebastian kay Mang Kanor. Sa isang iglap, naging victim at gold digger ang tingin ng publiko kay Isla, habang predator naman ang tingin kay Sebastian. Sugod si Valerie sa mansyon, may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Oh, look at the happy couple. O baka dapat kong sabihin, the buyer and the merchandise? Sebastian, masisira ang karir mo. Ang mga stocks ng kumpanya mo bumabagsak na. Iwan mo ng basurang yan at bumalik ka sa akin bago pa kita tuluyang sirain. Hindi kumibo si Sebastian. Sa halip, lumapit si Isla. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng tatag ng loob. Akala nyo ba masisira nyo kami sa katotohanan? Opo, binili ako. Opo, galing ako sa hirap pero hindi nyo alam. Ang lalaking tinatawag yung buyer ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala sa gitna ng pagtataksil ng sarili kong ama. Humawak sa kamay ni Isla. Valerie, salamat sa paglalabas ng balitang yan. Dahil dyan wala na kaming tinatago. At dahil dyan mas lalong naging excited ang media para sa anunsyon gagawin ko ngayong gabi. Ang live interview sa harap ng lahat ng malalaking news outlets. Humarap sa Sebastian habang nakaakbay kay Isla. Reporter, Sir Sebastian, totoo po ba ang kumakalat na human trafficking at death marriage issue? Sebastian, ang totoo, ito. Nung una, niligtas ko si Isla mula sa isang sitwasyon na hindi niya ginusto. Pero sa huli siyang nagligtas sa akin mula sa pagiging isang lalaking walang puso. Hindi ko siya binili. Binigay ko ang lahat ng meron ako para maging karapat-dapat sa pag-ibig niya. Lumingon siya kay Isla sa harap ng mga kamera. Isla, ang unang kasal natin ay dahil sa utang. Pero ngayong gabi tinatanong kita sa harap ng buong mundo. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa pagmamahal. Will you marry me? For real this time? Natahimik ang buong mundo. Si Valerie na nanonood sa backstage ay napaiyak sa galit dahil ang planong pagsira ay naging daan pa para mas lalong mahalin ng publiko ang dalawa. Ang scandal ay naging greatest love story of the year. Oo, Sebastian, kahit kailan, kahit saan. Ang kasal sa simbahan ay hindi naging magarbo para lang magyabang, kundi para ipagdiwang ang tunay na kalayaan. Suot ang isang bespoke gown na gawa sa pinong telang pinili mismo ni Sebastian, naglakad si Isla sa altar. Wala na ang kanyang ama na nagbenta sa kanya. Sa halip, ang matandang hardinero ng mansyon na naging tapat niyang kaibigan ang naghatid sa kanya. Sa harap ng altar nanginginig ang boses ni Sebastian habang binibigkas ang kanyang vows. Isla,
Pumasok ka sa buhay ko bilang isang obligasyon, pero binago mo ko. Tinuruan mo ko na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa katahimikang hatid mo tuwing gabi. Mula ngayon, ang utang ko sa iyo ay ang buong buhay ko, at babayaran ko yun ng pagmamahal araw-araw. Sebastian, ikaw ang nagturo sa akin na kahit ang pinakamadilim na simula, may pagkakataong magtapos sa liwanag. Hindi na ako ang babaeng binili mo, ako na ang babaeng pipiliin mong mahalin hanggang sa huli. Pagkatapos ng kasal, dinala ni Sebastian si Isla sa isang pribadong isla sa Palawan. Ang lugar na ipinangalan niya sa dalaga. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, napansin ni Sebastian na tila matamlay si Isla at hindi ginagalaw ang kanyang paboritong pagkain. Isla, okay ka lang ba? Masyado ka bang napagod sa reception? Huminga ng malalim at ngumiti ng tipid. Sebastian, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kaya pala ako laging nahihilo nitong mga nakarang araw. Kinuha ni Isla ang kamay ni Sebastian at ipinatong to sa kanyang tiyan. Hindi na lang tayong dalawa nabubuo sa pangarap mo. May bago ng buhay dito. Natigilan si Sebastian. Ang lalaking laging kontrolado ang emosyon ay biglang napalhod sa buhangin. Niyakap ang bewang ni Isla at umiyak ng galak. Sebastian? Salamat, Isla. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilyang hindi ko akalaing magkakaroon ako. Makalipas ang 5 taon, isang maliit na batang lalaki na kamukhang kamukha ni Sebastian ang tumatakbo sa malawak na garden ng mansyon. Tinatawag niya ang kanyang ina. Si Isla ay abala sa pagpapatakbo ng kanilang foundation habang sa Sebastian naman ay mas maagang umuwi mula sa opisina para lang makasama sila. Wala na ang utang. Wala na ang kontrata. Ang natira ay isang pamilyang binuo mula sa pagkakamali, ngunit pinatibay ng katotohanan at wagas na pag-ibig. Sebastian, habang nakatingin sa mag-ina niya, "You were the best investment I never planned to make. At ikaw naman ang utang na hindi ko kailanman pagsisisihang bayaran ng buong buhay ko." Lumipas ang 10 taon. Ang dating tahimik at formal na mansyon ni Sebastian at Isla ay puno na ngayon ng bahay. Hindi na mga mamahaling vase at dekorasyon kundi mga painting at drawing ng kanilang 2 anak. Nakasing talino ni Sebastian na si Lucas at ang bunsong si Maya na nakuhang mapagmahal at inosenteng puso ni Isla. Isang karaniwang linggo. Sa halip na business meeting, ang schedule ni Sebastian ay nakalaan sa garden picnic. Makikita ang bilyonadong si Sebastian na nakaupo sa damuhan, suot ay isang simpleng t-shirt habang tinuturuan si Lucas na magpalipad ng saranggola. Sebastian, tingnan mo Lucas, parang buhay lang yan. Kahit malakas ang hangin, basta't matatag ang hawak mo sa pisi, hindi ka maliligaw. Lucas, parang kayo ni Mommy, Dad. Napangiti si Sebastian at sulyap sa malayo kung saan tinuturuan naman ni Isla si Maya na magtanim ng mga rosas. Kahit abunda sa yaman, hindi hinayaan ni Isla na lumaking spoiled ang kanyang mga anak. Tuwing kaarawan nila, hindi sila naghahanda ng magarbo sa mansyon. Sa halip, dinadala nila ang mga bata sa probinsya ng Isla upang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mag-aral kung paano mag-ani ng palay. Isla, gusto ko silang lumaki na alam ang halaga ng bawat butil ng kanin at ang halaga ng bawat taong nakakasalamuhan nila. Ano man ang katayuan sa buhay? Sebastian. At dahil sa iyo, nalaman ko rin ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Sa kabila ng pagiging abala sa mga bata, di nakakalimutan ni na Sebastian at Isla ang isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata, nag-set up si Sebastian ng isang dinner sa terrace, sa mismong lugar kung saan sila unang nag-away dahil sa selos noon. Pero ngayon, wala nang tensyon. Meron lamang isang bote ng alak at ang paboritong kakanin ni Isla. Sebastian, minsan iniisip ko pa rin, paano kung di nabaon sa utang ang tatay mo? Magtatagpo kaya tayo? Humilig sa balikat na Sebastian. Naniniwala ako sa tadhana, Sebastian. Siguro magkakatagpo tayo sa ibang paraan, pero kahit anong mangyari, pipiliin ko pa rin maging asawa mo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Ang kanilang kumpanya ay hindi na lang tungkol sa kita. Tinatag nila ang Isla and Sebastian Foundation na nagbibigay ng libreng edukasyon at puhunan para sa mga pamilyang nagigipit upang wala ng ibang anak ang kailangang ibenta o ipakasal dahil lamang sa utang.
Ang kwento nilang nagsimula sa madilim na transaksyon ay nagbunga ng isang liwanag na tumutulong sa libo-libong tao. Habang papalubog ang araw, nagtitipon-tipon ang pamilya sa harap ng kanilang bahay. Nagyakap ang apat habang pinapanood ang makulay na langit. Mommy, Daddy, hanggang kailan tayo magiging ganito kasaya? Hinalikan si Isla sa noo. Hanggang sa huling hininga natin, anak, at higit pa doon. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang bumura ng anumang pait ng nakaraan. At ang pinakamagandang pamilya ay binuo hindi ng pera, kundi ng pagpapatawad at pagmamahal. Nagpa siya ang pamilya na magbakasyon sa lumang bayan ni na Isla. Ngunit sa pagkakataong to, hindi sila titira sa isang hotel. Pinagawa ni Sebastian ang lumang dampa ng pamilya ni Isla, hindi bilang isang mansyon kundi bilang isang modernong farmhouse na napapalibutan ng mga puno ng bunga at palayan. Habang naglalakad sa pilapil ang 10 taong gulang na si Lucas at ang 7 taong gulang na si Maya, nakasunod naman sina Sebastian at Isla. Magkahawak kamay. Dad, dito po ba talaga kayo unang nagkita ni Mommy? Si Sebastian ay tumawa ng mahina. Hindi rito anak. Pero dito ko nalaman na ang mommy niyo ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Dahil sa kabila ng hirap ng buhay dito noon, hindi siya sumuko. Naupo ang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga para magmerienda ng nilagang saging at kamote. Ito ang paraan ni Isla para ipaalala sa mga bata na ang tunay na sarap ng buhay nasa pagiging simple. Alam niyo mga anak, ang kayamanan ay parang tubig sa batis. Pwedeng umagos, pwedeng matuyo. Pero ang pagmamahal natin sa isa't isa, yan ang lupang kinatatayuan natin. Kahit anong mangyari, hindi tayo malalaglag. Biglang tumayo si Maya at nanguha ng mga ligaw na bulaklak. Ginamit niya to para gawa ng korona ang kanyang mommy at daddy. Ngayon, kayo na ang king and queen ng farm na to. Natawa ang mag-asawa. Sa sandaling yon, walang bilyonaryo, walang utang at walang masakit na nakaraan. Meron lamang isang pamilyang buo ang loob. Nang sumapit ang gabi habang ang mga bata ay masayang naglalaro ng firefly sa labas kasama ng kanilang mga yaya, dinala ni Sebastian sa isla sa isang bahagi ng farm na matagal niya nang ipinahanda. Isang marker ang nakatayo doon, Isla Sanctuary, a home for dreams. Isla, binili ko lahat ng karating bukid dito, hindi para gawa ng factory o ng mall. Gagawin nating agricultural school para sa mga anak na magsasaka rito. Gusto kong lahat ng bata rito magkaroon ng pagkakataon ng mangarap nang di na kailangan dumaan sa pinagdaanan mo. Napaiyak si Isla sa galak. Niyakap niya si Sebastian ng mahigpit. Sobra-sobra nang binibigay mo, Sebastian. Kulang pa to, Isla. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na may kabuluhan. Dati ang alam ko lang kumuha at bumili. Ngayon natutunan ko ang pinakamasayang bahagi ng buhay ay ang magbigay. Sa gitna ng katahimikan sa gabi ng probinsya, habang tanawang mapituin nagkatitigan ang dalawa. Ang inosenteng dalaga na noon ay natatakot sa kanyang kapalaran ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang buhay. At ang mayamang binata na nooy mapanghusga, isa na ngayong mapagkumbabang haligi ng tahanan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang kanilang pamilya ay patuloy na magiging masaya, hindi dahil sa dami ng kanilang pera, kundi dahil sa lalim ng kanilang pinagsamahan. Ang kwentong to ni na Isla at Sebastian ay hindi lang isang simpleng drama. Ito ay salamin ng maraming aspeto ng buhay at pag-ibig. Narito ang mahahalagang aral na ating mapupulot. Ang dignidad ay hindi nabibili ng salapi. Pinakita ni Isla na kahit saya ay binenta ng kanyang ama, hindi niya hinayaan na maging gamit lamang ang tingin sa kanya. Pinatunayan niya na ang dangal at respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng paninindigan sa sarili at hindi sa dami ng pera sa bangko. Ang pag-ibig ay parang isang pagpili, hindi transaksyon sa simula. Ang kanilang relasyon ay isang business deal, ngunit natutunan ni na Isla at Sebastian na ang tunay na pagmamahal ay hindi napipilit at hindi nakukuha sa kontrata. Ito ay kusang dumarating kapag ang dalawang tao ay handang magpakita ng kanilang tunay na pagkatao at kahinaan. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Mahirap ang pinagdaanan ni Isla mula sa pagtataksil ng sariling ama hanggang sa pangungutya ng ibang tao. Ang pagpapatawad niya kay Sebastian na naging daan sa kanyang pagkakakulong nung una, ang nagbukas ng pinto para sa kanyang sariling kaligayahan.
Pinapakita nito na ang pagpapatawad ay para sa ating sariling kapayapaan. Ang pagbabago, posible. Redemption. Sa Sebastian, nagsimula bilang isang arogante at malamig na bilyonaryo, ngunit dahil sa kabutihan ni Isla natutunan niyang magbago. Aral ito na walang pusong bato na hindi kayang palambutin ng tunay na pagkalinga at pag-unawa. Ang tunay na kayamanan ni ang pamilya. Sa huling bahagi ng kwento, nakita natin na mas pinahalagahan ni na Sebastian at Isla ang kanilang oras sa farm at ang pagpapalaki sa kanilang mga anak kaysa kanilang mga negosyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng tahanan na puno ng tawanan, tiwala at pagmamahalan. Huwag manghusga batay sa panlabas na anyo o pinagmulan. Pinakita ng mga kontrabida tulad ni Valerie at Tonya Victoria na ang pagiging mayaman o edukado ay hindi garantiya ng mabuting asal. Sa kabilang banda, sa isla na isang inosenteng dalaga mula sa probinsya ang nagtaglay ng pinakamayamang puso at karakter. Ang buhay ay parang isang kwento, madalas nagsisimula sa maling pahina, ngunit tayong may hawak ng panulat upang gawing tama ang wakas. Ang pagpili ng isang mayamang tao sa isang mahirap na kabiyak, lalo na sa ating kwento ni na Sebastian at Isla, ay nagdadala ng malalim na aral tungkol sa pagkatao at lipunan. Ang halaga ng tao, wala sa status kundi sa karakter. Sa mata ng lipunan, tiningnan ang yaman bilang sukatan ng tagumpay. Ngunit sa pagpili ni Sebastian kay Isla na patunayan na ang busilak na puso, katapatan at integridad ay mas mahalaga kaysa anumang titulo o ari-arian. Ang yaman ay pwedeng mawala, pero ang mabuting karakter ay panghabang buhay. Ang pag-ibig ay ang pinakadakilang equalizer. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, nawawala ang harang sa pagitan ng mansyon at dampa. Pinapakita nito na sa harap ng tunay na pag-ibig, pantay-pantay ang lahat. Walang mahirap o mayaman pagdating sa pag-aalaga, pag-unawa at pagsakripisyo para sa isa't isa. Ang kayamanan ay isang responsibilidad, hindi isang karapatang manapak. Isang malaking aral para sa mga mayayaman, gaya na Sebastian na ang kanilang pera dapat gamitin para magprotekta at mag-angat ng kapwa, hindi para bumili ng pagkatao ng iba. Ang pagpili sa isang mahirap na asawa ay dapat maging daan upang mas maging mapagpakumbaba at matutong tumingin sa mundo sa ibang perspektibo. Ang kagandahan ng simple joys. Madalas ang mga taong galing sa hirap gaya ng Isla ang nagtuturo sa mga mayayaman kung paano muling sumaya sa maliit na bagay. Tulad ng pagkain sa tabing kalsada, paglalakad sa ulan o pagtawa ng tapat. Aral to na hindi lahat ng kaligayahan may price tag. Pagbasag sa stereotype at prejudice. Ang ganitong kwento hamon sa ating lipunan na itigil ang pag-iisip na ang mahirap ay laging gold digger at ang mayaman ay laging arogante. Pinapakita na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at di dapat tinuhusgahan ng tao batay sa laman ng kanilang bulsa. Mensahe. Ang tunay na swerte hindi matatagpuan sa pagpapakasal sa isang milyonaryo, kundi sa pagpapakasal sa isang taong mayaman sa respeto at pagmamahal sa iyo anuman ang iyong kalagayan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang transaksyon na binabayaran ng salapi, kundi isang pangako na pinatitibay ng respeto. Dahil ang dangal ng isang tao ay walang presyo at ang yaman ng isang puso ay hindi kayang tumbasan ng anumang ginto. Hindi naman siyang malamig ang tawag sa tahanan ng mga Valderrama. Ngayon, ito'y isa ng tahanang punong-puno ng ingay, amoy ng bagong lutong kakanin at mga frame ng litrato na nagpapakita ng kanilang paglalakbay. Sa malawak na garden, ginaganap ang isang selebrasyon. Ito ang ika-25 anibersaryo ng kasal ni na Isla at Sebastian. Ang bagong henerasyon. Si Lucas, na ngayon isa ng mahusay at makataong abogado, ay nagbibigay ng toast. Pinaglalaban ang mga karapatan ng magsasaka, ang mundong kinalakhan ng kanyang ina. Si Maya na naging isang arkitekto ay siya namang nagdisenyo ng mga community housing para sa pamilyang nangangailangan. Bitbit ang pangarap ng kanyang ama na tumulong sa kapwa. Habang tumutugtog ang isang malambing na kanta, inanayahan ni Sebastian si Isla na magsayaw sa gitna ng garden. May mga puting buhok na sila at mga linya sa mukha, tanda ng kanilang mga tawa at hamon sa buhay. Pero ang titig nila sa isa't isa ay katulad pa rin ng dati, puno ng paghanga. Sebastian, tingnan mo sila, Isla, ang ating mga anak. Sila ang pinakamagandang proyektong nagawa ko sa buong buhay ko.
Si Isla ay nakasandalang ulo sa balikat na Sebastian. Dahil tinanim natin sila sa pag-ibig, Sebastian. Hindi sa takot, hindi sa utang, kundi sa kalayaan. Sebastian, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin noon. Salamat dahil tinuruan mo akong maging tao. Isla, salamat din dahil pinili mo akong mahalin araw-araw. Bago matapos ang gabi, nagtipon ng buong pamilya sa harap ng isang bagong marker sa kanilang farm. Nakasulat doon, dito nagsimula ang isang kwento ng utang na loob na nagtapos sa isang wagas na pag-ibig. Naway magsilbing paalala na ang bawat tao ay may halaga, ang bawat puso ay may kakayahang magbago. Habang pinanonood nila ang pagsabog ng mga fireworks sa langit, magkahawak kamay ang mag-asawa. Wala nang anino ng nakaraan. Ang tanging naroroon ay liwanag ng isang masayang pamilya na nabuo mula sa isang inosenteng dalaga at isang lalaking natutong magmahal ng totoo. Tumayo ang mag-asawa sa ilalim at ang mahinang tugtog ng biolin ang naririnig. Si Sebastian hinawakan na nanginginig na kamay ni Isla. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isla, 25 taon nang nakakalipas nang pumasok ka sa buhay ko bilang isang kabayaran. Nung panahong yon, akala ko kontrolado ko ng lahat dahil sa yaman ko, pero ang totoo ikaw ang nagdigtas sa akin. Tinuro mo sa akin ang tunay na lakas ay wala sa pagdidikta, kundi sa pangunawa. Binigyan mo akong higit pa sa pamilya. Binigyan mo ako ng dahilan para maging mabuting tao. Isla, ang utang ko sa iyo ay hindi na kailanman mababayaran dahil binigay mo sa akin ang langit sa gitna ng mundo. Si Isla, nakangiti habang may luhang nagniningning sa mga mata. Sebastian, dinala ko sa iyo ng isang masakit na pagkakataon, pero mananatili ako sa piling mo dahil sa isang masayang desisyon. Noong una, ikaw ang aking amo. Pagkatapos ay naging asawa at ngayon, ikaw ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa lahat ng bagay. Sa loob ng 2 taon, nakita ko kung paano mo binuo ang mga pangarap ko na akala ko'y nanakaw na sa akin. Di mo lang binayaran ang utang ng mga magulang ko. Tinubos mo ang buong pagkatao ko. Mahal kita. Noon, ngayon, at hanggang sa dulo ng ating hininga. Matapos ang kanilang mga vows, lumapit ang kanilang mga anak na si Lucas at Maya para yakapin sila. Isang malaking group hug ang naganap sa gitna ng garden. Isang larawan ng isang pamilyang binuo mula sa apo ng pagsubok at pinatibay ng ginto ng katapatan. Ang kwentong nagsimula sa isang madilim na transaksyon ay opisyal nang naging isang alamat ng pag-ibig na ikakwento ng kanilang mga apo sa susunod pang mga henerasyon. Ang aral na may iwan sa atin, ang buhay ay hindi tungkol sa kung paano ka nagsimula, kundi tungkol sa kung paano mo tinapos ang iyong paglalakbay. Si Isla at Sebastian ay nagsimula sa maling dahilan, pero dahil sa respeto at sakripisyo, nakarating sila sa tamang destinasyon. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa walang sawang pakikinig at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.